all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali Sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can ba the Senate... nagvo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung
tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, available? nagulantalan talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos mayat-maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun.